Let's make puto. 3/4 cup of sugar, 1/4 cup of melted butter, 3 small eggs, pero kung large yan, dalawa lang. 1½ cup of water, 3 pack of powdered milk, Bear Brand ang gamit ko. 2 tablespoons of baking powder, 1 teaspoon of salt, 2 cups of all-purpose flour, Magnolia yung gamit ko, and cheese. Sa isang malaking bowl, i-sift natin yung mga dry ingredients. So, flour, sugar, powdered milk, salt, baking powder. Set aside natin yung dry ingredients. Ngayon naman, yung wet ingredients naman. So, in a large pan, mix the egg, butter, water, and a little bit of vanilla. Let's mix it. So, let's make the dry ingredients. So, mix lang natin sila. Then, slowly, we're going to pour the wet ingredients. Konti-konti lang muna. Then, let's mix. Then, to put the rest of the wet mixture. Hindi ko alam, lately gustong-gusto kong gumawa ng mga puto. Paborito ko ang puto, lalo na yung kutsinta. Sa mga susunod, kutsinta naman ang gagawin ko. Gusto ko ito ma-perfect, yung tatlong to. Yung banana puto cheese, na perfect ko na yun. Eto, this is my first time na gagawin to. I hope maging okay. Kasi mahilig naman talaga ako magluto. So, sana maging okay to. And pag na-mix na natin lahat, isisip uli natin para mawala yung buo-buo. Yan. Mahirap siyang haluin. Ganun talaga. Matrabaho. Siyempre, wala namang madali. Kahit nga kumain, mahirap eh. Baka mabuludan ka and all. So, ito pa ba? Sabi ng nanay ko nung bata ako, pag marunong ka daw magluto, hindi ka daw magugutom. Eh, dati nung bata ako, tamad ako magluto. Ngayon, dahil pamilyado na ako, yan, parang masaya naman magluto. Nakakatuwa. Salain uli natin para kuminis. Yung pinaglagyan ng wet ingredients kanina, dito natin sasalain. Tingnan nyo. Ayaw natin nung buo-buo na yan. Kasi hindi na yan matutunaw. Kahit tingnan nyo, kung hindi nyo sinip yung flour, mas lalong buo-buo yan. Ngayon, dahil sinip natin, medyo meron pa rin, pero konti na lang. So, ito. Okay na. So, ilalagay na lang natin sa molder. Yung molder na ginagamit ko, large yun. So, medyo malalaki itong puto na to. At siya sobrang puno. So, nakagawa tayo ng 20 large na puto size. Tapos, lalagyan lang natin ng cheese. Yan, may natira kasi itong cheese dahil diba kahapon gumawa ako ng banana puto cheese. So, ilagay lang natin para hindi sayang. Diba sabi ko nga,
Hindi na tayo pwede magsayang ng food. Ngayon kasi 2026 na. So, yan, lalagyan lang natin kasi 18 lang yata itong 22. So, lalagyan lang natin yung kaya malagyan, yung wala, kakainin ko lang. So, ayan, tama, 18 yung cheese. Dalawa yung wala. Oh my God, sana mo okay. Pat, this is for you. Kasi ilang beses na akong gumawa ng banana photo cheese, so hindi ka nakakakain. So this time, ikaw naman. Ilagay na natin sa steamer. So habang pala kanina naglalagay ako ng cheese, nagpakulo na ako ng tubig para pag natapos akong maglagay ng cheese, kumukulo na rin yung tubig. So kailangan kulong-kulo yung tubig bago nyo ilagay tong photo mixture kasi wala, sabi lang nila. Sabi ng nanay ko. Yan. Mukhang hindi pa yata kasya, pero hindi kasya to. Yan. Oh my God, what happened? Tayo ng kumasya. Yan. So, yan. Yan. 2, 4, 6, 8. Yan. So, kumukulo na siya. Lagyan natin ng cloth. Saka natin siya takpan. So, 15 minutes, mag-iintay tayo. And let's see, we'll do the toothpick method. Let's see. Wow. Ang ganda. So, toothpick method. May sumasama pa. So, hindi pa siya luto. So, another 2 minutes. Pero, maganda na siya. So, ito na yung ating nalutong puto. So, ang ganda. Ayan yung may cheese. Okay. Masasabi ko naman na successful ang aking experiment. So, Pat, this is for you. I hope you like it. Aba. Ang lambot. Narinig niyo ako, nakain ko na. Ang lambot. Grabe. Ayan na ang ating masarap na puto. First time na gagawin. Mukhang successful naman. Yan. So happy.